Nakuha sa CCTV ang takbuhan ng mga tao sa loob ng Chuson Supermarket. Ilang sandali bago ito gumuho dahil sa lindol nito lang Lunes. Gagamitin daw itong ebidensya para sa isasampang kaso laban sa may-ari ng naturang supermarket. Live mula sa Porac sa Pampanga, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, malaking bagay nga raw ito sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Hinggil pa rin nga dito sa gumuhong 4-story na supermarket. Dito yan sa Porac, Pampanga. Sa katunayan, Ma'am Jess, isa rin ito sa kanilang naging basihan sa kanilang isinagawang search and rescue operation. Kuha ito ng CCTV sa ikalawang palapag ng Chuson Supermarket noong Lunes. Ilang saglit bago tumama ang 6.1 magnitude na lindol. Dakong 5:07 ng hapon sa oras ng CCTV, yayanig ng malakas. Mamamatay ang mga ilaw at magbabagsakan ang ilang gamit at maya-maya, sa isa pang kuha ng CCTV, kitang-kita ang nangyari sa supermarket sa ground floor ng gusali. Base sa video sa itsura ng bumagsak na gusali, pasubsob daw ang pagbagsak nito ayon sa Pampanga PNP. Nakabagsak po talaga siya sa harap kasi parang yumuko po yung from 4th floor to 3rd floor. Pero yung supermarket area po sa ground floor, buo po yun. Kaya po yung mga customers po na pinifer natin na possibly nadaganan po, ay nakalusot po sila dun sa supermarket kasi buo po siya at meron pong exit doon. In fact, yun po yung naging ingress po namin. Kaninang alas 7 ng umaga, itinigil na ang search and rescue operation sa Ground Zero. Wala na po talaga tayong makita na any signs po ng activity doon. Wala pong nakitang buhay din po. Wala pong naaamoy na iba po yung ating K9. Kaya tuloy-tuloy na ang clearing operation. Malaki raw ang maitutulong ng CCTV video sa investigasyon ng pulisya. Inihahanda na ang kaso laban sa may-ari ng gusali na si Samuel Chu. Aminadong Police Regional Office 3 na hindi basta-basta ang pagsasampa ng kaso laban sa may-ari ng gusali at sa iba pa na posibleng may pananagutan sa nangyari na nag-iwan ng 5 patay at 9 na sugatan. May mga hinihintay pa raw kasi na resulta ng ilang pagsusuri sa gusali. Yung ating taga-DPWH, yung engineering department, nagpunta na rin sila sa scene. Tiningnan din nila. In fact, we also requested the assistance from the pillbox para ma-check naman yung lupa. So, yung mga yan is we are just waiting for the result of their inspection. Negligence resulting to homicide and serious physical injuries ang ilan sa mga kasong pinag-aaralan. Nauna nang humarap sa CIDG Region 3 si Chu na nangako ng tulong sa pamilya ng mga naulila at mga nasugatan. Ayon pa sa abogado ni Chu, handa silang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanyang kliyente. Sa ngayon, patuloy naman daw silang tumutulong sa mga pamilya ng mga namatay at nasaktan. Samantala, sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 16 na ang nasawi sa lindol. 5 sa kanila ay mula sa gumuhong Chuson Market sa Porac, Pampanga. 7 sa iba pang lugar sa naturang bayan. 2 sa Lubao, Pampanga. 1 sa Angeles City at 1 sa San Marcelino, Zambales. 86 naman ang nasugatan, habang 14 ang nawawala. Mahigit 1,000 at 200 pamilya naman o katumbas ng halos 5,000 individual mula sa 10 syudad at munisipalidad mula sa Region 3 ang naapektuhan ng lindol. Jessica, ang tiniyak naman sa atin ng Police Regional Office 3, nariyan lamang daw si Chu, hindi raw ito makakalayo. Bukod doon sa kanyang ipinangako, nahaharap siya doon sa mga kaso na isasampa sa kanya. Talaga raw bantay sarado ito ngayon para yun na nga, matiyak na haharapin nga nito yung mga reklamo laban sa kanya. Samantala, hihintayin na lamang daw, gaya ng ating nabanggit nga, Jessica, yung mga resulta na ginagawa raw ng DPWH, ng PHIVOLCS at ilang pa na nagsagaw ng inspection sa building. Iko-collate daw ito bago finally maifile ngayong kaso laban doon sa may-ari at yung mga iba pa na posibleng managot sa nangyari, Jessica. Marisol, I wonder if nabanggit sa'yo, no, kung sa permit ba ng building ng Chuson Supermarket, nakaspecify ba kung hanggang anong magnitude ng lindol ang dapat kaya ng istruktura nila? Pardon me, Ma'am Jess, wala tayong ganong information kung specified yan doon sa permit. What we know though is
Sa permit kasi very specified doon kung ilang story dapat ang building, naka-specify din doon kung ano dapat ang sukat ng mga poste, ng mga beam, at lahat ng mga materyales, ultimong sukat ng bakal, alam natin na nakasaad dapat ito doon. Pero what we know is, although hindi wala pa tayo nakukuha talagang confirmation about this, Jessica, hindi talaga nakasaad doon kung hanggang anong klaseng magnitude ng ng lindol ang kaya nito. Pero yun nga, para matiyak na magiging matibay ang isang struktura, specified doon kung ilang story at kung ano dapat ang sukat ng mga gagawin, ng mga dimensions sa gagawin gusali, Jessica. Okay, kasi ni-raise yan ni DILG Secretary Anyo, no? Umpisa pa lang, no? Day 1 pa lang ng lindol, sinabi niya, ang alam niya ay 2 stories lang dapat yung istruktura. But later on, merong nagsabi rin na hindi, originally 4 stories siya talaga. On that aspect, Marisol, ano ba ang nakasaad kaya sa kanilang permit? Did you receive any information on that? Unfortunately though, Jessica, hindi tayo nakakuha ng mismong kopya ng permit hanggang sa ngayon, ano? Pero kanina lamang sinabi sa atin ng Provincial Director ng Pampanga PNP na si Colonel Jean Fajardo na nakasaad daw talaga sa permit na 4-story building daw ang gagawin. Gayunpaman, kaya nasabi yun ni na Secretary Anyo, dahil Jessica, alam mo, nung initial pa lang ng kanilang pagsisiyasat, that even before magsagawa talaga ng formal inspection, initially nakita nga nila na talagang kumbaga parang may mga substandard na hindi tamang sukat, hindi akma ang mga sizes ng mga bakal doon sa dapat sana na tamang sukat doon sa building. Gayunpaman, para matiyak talaga ito nga pinasuri ito sa mga engineer ng DPWH at ito ngayon ang hinihintay na report ng Pro3 para finally makapag-file na sila ng kaso. Pero yun na nga, as far as yung permit is concerned, sabi sa atin ng Pampanga PNP, 4-story daw po talaga ang nakasaad doon na base nga dito sa ginawang building rather, Jessica. Okay, CIDG ang bubuo ng kaso. Pero may mga kinukonsulta silang eksperto kasi alam naman natin pag CIDG, mga krimen ng specialization yan eh. Pero dun sa safety nung struktura, syempre kumukonsulta sila, we assume, no, na ng mga kontraktor, mga inhinyero at mga arkitekto, yung mga eksperto sa construction business. Marisol, tama ba? That's right, Jessica. Actually, parang tulong-tulong na nga sabi ng Pro3. Ang CIDG, sila ang naging in charge doon sa pag-collate ng mga statement, ng mga witnesses, ng mga survivors, at lahat ng mga pwede nilang pagkuhanan ng statement regarding dito sa nangyari. Tapos ang Pro3, ang Police Regional Office 3 naman, ang PNP, katulong sila dito doon nga sa pagsasagawa ng investigasyon. At kabilang nga, Jessica, doon sa kanilang sinasagawang investigasyon, ang pag-invite nga, gaya ng inyong nasabi, Jessica, yung mga eksperto na sumusuri na talaga sa parang sa mga physical na mismong yung talagang mga istruktura na ng building, dahil yun na nga sabi nila they're not expert on this, kaya kinakailangan na talaga nila ng tulong ng mga eksperto para makatulong nga sa kanilang isinasagawang investigasyon. Okay, in the meantime, looking at the CCTV, no, nung time na yung actual na mga segundo kung kailan tumama yung lindol, masasabi ba ng mga eksperto kung safe o may integrity yung istruktura ng Chuson Supermarket based lang dun sa movement, no? Kasi alam ko parang sideways o may padribble, ganyan yung mga movement ng lindol eh. Looking at the CCTV, masasabi ba nila kung may structural integrity itong supermarket na ito, Marisol? Alam mo, Jessica, tama, no? Actually, mahirap mang sabihin, pero sabi nga parang hindi masyadong kailangan na expert para masabi talaga kung gaano katibay, dahil ultimong mga pulis lang kanina doon at etong Pro3, bagamat hindi nila kinukonclude kasi hindi naman sila eksperto, pero kung titingnan naman doon, Jessica, konting ugalang ito, although alam natin na napakalakas, pero parang in just a matter of split seconds, kita natin yung pagbagsak. Kitang-kita sa CCTV na mula sa taas talagang bumagsak. Kasi ang kuha ng CCTV, Jessica, opisina yon ng supermarket sa second floor. At kitang-kita natin yung pagbagsak talaga mula doon sa 4th floor, 3rd floor, sunod-sunod na hanggang bumagsak na nga sa second floor. Ang kagandahan nga lang kung maituturing na isang magandang bagay ito ay hindi nag-collapse yung 4th, 3rd, 2nd hanggang totally sa ground floor. Dahil kumbaga sumubsob or paharap ang bagsak ng 4th,
third and second floor, kaya intact or buo pa ang ground floor kung saan naroon ang supermarket. Otherwise, it would have been really worst case dahil nga napakarami ng tao doon. Kaya raw marami ang nakalitas, Jessica, dahil buo pa ang ground floor, doon nakalabas yung mga natrap doon. Otherwise, kung talagang totally bagsak, talagang we could not imagine kung gaano kadami ang casualty sana ngayon, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.